Magandang araw mga kamaster. Kung napapansin po ninyo itong sa usapin po ng pagpapa-loan ng mga private lending institutions. Kung napapansin po ninyo mga kamaster, simula po noong 2018 ay iisang account na lamang po yung tinataguyod ng bawat PLI doon po sa payslip as salary deduction ng bawat DepEd borrower. Kung dati po kasi before po nung 2018 ay pupwede po na magkaroon ng dalawa, tatlo, apat o kahit lima pa na mga accounts, loan accounts ang isang borrower doon po sa iisang private lending institution. Pero sa ngayon po ay pagkatapos po ng 2018 nang inilabas po yung DepEd Order number 18 series of 2018 ay iisang account na lamang po yung pinapayagan na mag-reflect doon po sa payslip as salary deduction ng bawat DepEd borrower. Iisang account po para sa bawat PLI. Ito po kasi ay nakapaloob doon po sa DepEd order na ito, yung DepEd Order number 18 series of 2018 na isang account na lamang po yung pinapayagan sa bawat PLI na mag-reflect sa salary deduction ng bawat DepEd borrower. Pero po napakalaki po ng nagiging epekto nito, lalong-lalo na doon po sa disadvantage na side ng bawat DepEd borrower, especially sa mga pagkakataon na meron tayong pangangailangan at kailangan nating lumapit doon sa mga private lending institutions para nga mag-apply ng loan. So, let's take this for example mga kamaster. Kung meron po kayong pangangailangan at mag-apply kayo ng loan, let's say 100,000, meron po yung automatic na maideduct, yung tinatawag po na parang kasali po doon yung service fee. 6% po yan mga kamaster. At nakapaloob po dyan sa 6% na yan, yung service fee at iba pa po na mga deductions doon po related sa inyong ina-apply ang loan. Automatic po na binabawas talaga yung 6% every time na mag-apply kayo ng loan sa mga private lending institutions. So kung nag-apply kayo ng 100,000, 94,000 na lamang po yung matatanggap ninyo kapag ito po ay new loan. So automatic po na mawawala yung 6,000 pesos. Then the following month mga kamaster, kapag meron po kayong bagong pangangailangan at bumalik kayo doon sa PLI na yon, yung pinag-utangan nyo ng previous month, at mag-loan kayo muli ng 100,000. This time mga kamaster, hindi kayo pwede mag-apply ng loan ng 100,000 lang based doon sa inyong pangangailangan. Kasi kailangan po na mabayaran ninyo yung outstanding loan balance sa nagdaang loan. Kasi nga isang account lang yung pinapayagan na mag-reflect doon sa payslip ng bawat DepEd borrower. So ang mangyayari mga kamaster, a-apply kayo ng 200,000 pesos para doon sa additional 100,000 na inyong pangangailangan. So yung 200,000 ngayon mga kamaster, yun na naman ang magbabawasan ng 6%. So nasa 12,000 na yung ibabawas doon sa pangalawang loan. All in all mga kamaster, yung doon sa dalawang loan applications na to, yung total na loan ninyo sa isang PLI ay aabot ng 200,000 at ang kabuuang service fees na inyong nabayaran ay nasa 18,000 na, dahil nga doon sa 6,000 na nauna at 12,000 dito ngayon sa pangalawa. Ang pagkakaiba nito mga kamaster doon sa mga nakaraang panahon before po ang DepEd Order 18 series of 2018 ay hindi po, maari po na hindi nyo babayaran yung inyong nauna na loan doon sa isang PLI kapag kayo po ay babalik para mag-apply ng bagong loan. Kasi nga inaalaw po yung multiple accounts ng PLI doon sa payslip ng borrower. Kung kaya sa pangalawang pag-apply mo ng loan ay 100,000 lang yung pwede ninyo na ma-avail o pwede niyo ma-applyan na 100,000. So nasa 6,000 lang yung magiging deduction niya as service fee doon sa pangalawang loan application. All in all, 200,000 pa rin yung inyong loan application at nasa 12,000 lang yung nabawas sa inyo na 6% na charges.
So, ah, sa situation ngayon mga kamaster, dito ngayon sa bagong system po, although hindi na siya bago kasi 2018 pa siya nagsimula, mas lumalaki po yung nawawala sa isang borrower kapag po siya ay nag-apply ng loan dahil sa kanyang pangangailangan. Dala na po ng provision na kailangan isang account lamang mayroon ang isang PLI doon po sa payslip, no, salary deduction ng isang DepEd borrower. Personally mga kamaster, makikita po natin na talagang hindi siya friendly doon po sa mga borrowers ang ganito po na system, yung iisang account lang ang inaalaw sa bawat PLI. Kasi nga po automatic talaga na lalaki o mas malaki yung charges na mawawala doon sa bawat borrower kapag po meron siyang pangangailangan. Kung kaya it is an advantage mga kamaster kung hindi kayo maging loyal sa isang PLI. Ibig sabihin, kapag nag-apply kayo ng loan mula sa isang PLI, tapos meron kayong bagong pangangailangan, mas mabuti po mga kamaster na doon kayo sa iisa na namang bagong PLI. Kasi nga, para makatipid kayo doon sa 6% na automatic na binabawas mula sa inyong loan application. Pero pag nangyari po kasi na paunti-unti yung loan ninyo at meron na kayong account sa lahat ng mga PLIs na accredited dyan po sa division ninyo, ay wala po kayong choice kapag meron kayong bagong pangailangan kundi lumapit doon sa isa pang PLI na existing na sa inyong account at mag-apply ng higher loan. Hindi na kasi pwede yung reloan lang the same amount kasi nga meron kayong bagong pangangailangan na kailangan yung makater at kailangan mabayaran yung existing. So mag-apply kayo ng mas mataas. Kung kaya in this case, mas mataas na rin yung service charges na 6% na mababawas po doon sa proceeds ng isang borrower. Kung kaya hindi po talaga ito borrower friendly na provision dito po sa DepEd Order number 18 series of 2018. Yun po ay personal po natin na opinion at maaring ganun din ang opinion ng marami po sa mga borrowers natin na tumatangkilik po dito sa automatic payroll deduction system